Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy pong nakikinig at nanonood itong aming EGMI Online Music Radio. Yes! At napakasarap na muli na tayo po muli magkasama sa pamamagitan po ng station ito, ang EGMI Online Music Radio. Yan. At marami na po tayong nabibigyan ng pansin sa mga nais pong itapik natin at habang tayo po ay naghihintay sa mga tao na ating pong interviewin ay medyo busy nga po yung iba nating mga dapat nating interviewin ngayong month ng February, but sabi ko nga ay hindi kailangan tumigil ang ating pong istasyong ito. Now, habang hinihintay po natin sila ay patuloy po natin research o gawin natin yung mga bagay na dapat nating gawin para sa ating pong paglilingkod. Ito ang amin po nga ginagawa na patuloy po namin itong binibigay po para po sa inyo. At gaya nga po ng akin po lagi po nasasabi ay wala pong pagtigil ang amin pong ginagawang ito sa paglilingkod sa ating Diyos. At especially rin po sa inyo po na nakikinig at lalo pong sumusubaybay, lalo pong dumarami at mga ating po mga subscriber ngayon ay nakatutok po dito po sa ating pong istasyon nito. At maging kayo nga po na mga mahilig umawit, kumanta, tumutog, or na gusto nyo pong gumawa ng awit ay nandito rin po sa EGMI Music. Kaya kami po ay nagagalak sapagkat every time na kami po ay gagawa ng topic na to ay kami din po ay natututo. Yun nga po ang katotohanan. Dahil siyempre po, kailangan din po natin mag-search or alamin yung mga bagay na dapat namin i-update. At ako nga po pala, si Prox Bench, na siyang mga kasama niyo po ngayon. At sabihin na natin coming soon na lang po si Prox Merwin. Talagang inaano lang po natin ang kanyang pong schedule. Dahil nga po medyo nasa ano po siya ngayon, kabisihan sa kanyang pong trabaho. At I believe na makakasama po natin siya sa mga susunod po natin topic. Especially sa mga topic na may mga kasama na po tayong may interview. At ayun nga po, at ako po muna ang inyong makakasama muli. At sana huwag po kayong manawa. Huwag po kayong manawa, no? At ayun nga po, muli nagpapasalamat kami sa mga nagsusupport at nagbibigay ng encouragement sa amin po sa patuloy na kami po ay magpatuloy sa aming pong stasyon ito at maging sa akin po na personal ko pong nakaka-receive po ako na gumagawa po ako ng mga compose o mga awitin ay talaga naman pong napakasarap po, napakainam na gumawa at magbigay ng isang awitin especially sa ating Panginoon at maging sa inyo po na nakakapakinig. At I believe naman po ang lahat naman po ay relay Panginoon sa ating pong mga awitin nito. At meron nga tayo dyan sa mga awitin dyan tungkol sa pag-ibig sa ating pong minamahal, tungkol sa mga kabataan na siyang gusto magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, pagtutog, tungkol din po sa especially sa ating pong Panginoon. Yan, importante yun. Yun ang una natin dapat gagawin, yung sambahin natin ang Diyos. Pagkat ang Diyos lamang tunay na siyang dapat natin sambahin. At ako nga po ay napakatagal na rin pong nasa music ministry na talagang marami ko na po rin po napapansin na yung iba ay talagang minsan huwag naman magalit yung iba, no? At ito po ay experience ko po ito. At i-share ko lang po sa inyo na meron talaga na may mga bagay na minsan ay napapatingin sila doon sa mga bagay na kahihina nila. Dapat huwag pong ganon. Kung ikaw ay nasa music ministry, ay focus lang. Focus. Straight ka lang sa ating Panginoon. At sapagkat ang Diyos naman po ang nagbibigay ng talento at hindi yung mga tao. Minsan na nakakapansin ka na parang akala mo na hindi ka napapansin or parang inisip mo na naboboard ka. Hindi po dapat gano'n, mga kaprox, no? Especially sa mga music. Ay sapagkat tayo po lahat dito ay talagang tinetrain ng Diyos. Alam naman po natin na after po natin ng ating buhay, ay harap tayo sa Panginoon. At ano po gagawin po natin? Magpupuri, sasamba, dadakilain lang ang ating Panginoon doon sa kalangitan. At
Kaya dito pa lang, sa lupang ito ay tinitrain na tayo at binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng kalayaan na magpuri para sa kanya. Natin sa kanya at makasama natin yung mga lahat ng mga nilikha niya ay sabay-sabay magpupuri sa Diyos. Yan. Alam mo yung mga katroks sa akin po bilang isang musician ay siguro nasa ano na ako nasa I think 28 o 29 years na rin po ako nasa music. Siguro ngayon, mga ganun na po, matagal na rin. Pero hindi ko naman sinabi na perfect yung aking pong naging life sa music. Merong up, down, pero ang aking pong binigyang pansin is hindi ako nawala. Ganun din po dapat sa inyo mga kaproks. Huwag ka dapat mawala. Huwag ka dapat na kung dumarating yung pagkakataon na parang tinatabangan ka, labanan mo. Kasi kapag ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon, dapat totally 100% bigay mo sa Kanya. Pero natural lang yun dahil minsan may katamaran, minsan tama tayo, minsan practice o gumalo, ay dumarating sa punto nyo, pero labanan nyo. Kasi yun ang tangka ng kaaway, Diablo, na talagang sisirain ka, yung iisipin niya na pagod ka, galing ka sa trabaho, hindi ka po pwedeng muna tumugtog, kumanta, o gumalo. Importante po, kung hindi ka makatugtog, hindi ka makakanta, dumalo ka. Makinig ka ng salita ng Diyos. Yun ang ito. Yun po ating talento is second na lang po yan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil, ang gusto ng Panginoon, i-build tayo. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Importante yun. Dahil, sabi ko nga doon sa mga Paskong mga pinost about sa music, ay napaka-importante yung makinig ng salita ng Diyos. Kasi yung skill, ang napakadali yan eh. Kahit ngayon, bukas, sa susunod na araw, matututo ka eh. Pero yung salita ng Diyos, importante yun. Na lagi kang pinipid, kumakain ng salita ng Diyos sapagkat yun ang pamumuhay mo sa araw-araw. No? So, madali po yun. Yung mga matuto kang mawit, mugtog, madali po yan. Dahil sa dami ko na rin po na-experience, dahil ko na rin po napagdaanan ng mga tao, ay yung iba ay natuto, pero kulang sa salita ng Diyos pakikinig, ay down. Wala, malis. Sabihin natin na backslide. Yan. Nakuha. Yung iba nakuha. Guys, alam niyo po, ako po, experience ko po, no, masasabi ko na maraming kaalaman ang mga musikero ng Kristiyano. No, pag kinuha siya at dinala doon sa worldly, talagang kasi sabihin natin na napaka-seryoso yung pagtugtog natin, pag-awit natin, dahil sino ba yung ating pong pinaglilingkuran, di ba, ang ating Panginoon? Eh, yung ibang nasa labas naman, worldly yun, mga tao yun. Gusto nila, i-praise sila. Pero tayo, gusto natin na i-praise natin ang Panginoon. Ang Diyos lamang ang ating itataas, hindi ang sarili natin. Now, so yung iba, sila naman ay yung nabigyan ng papuri. Pero yun ay kamalian. Dahil kapag tinanggap mo na dito sa lupa, yung papuri na para sa Panginoon, wala ka nang tatanggapin sa Diyos. Simple, di ba? Kinuha mo na. So, yun. So, dapat po talaga tayo mga nasa music ministry ay lagi nating labanan. Yung minsan nung tinatamad tayo, pumunta sa simbahan, ay wala naman ako, hindi man ako kakanta eh. Ay wala naman ako sa schedule na para tumugtog. Huwag pong ganon. Ang magkaroon po tayo sa ating sarili, na sabihin natin sa leader o sino man pastor, o pupunta ako, o kahit hindi ka sabihan, pumunta ka. Kasi part ka ng music. At doon mapapansin ng mga ating mga miyembro sa music na hindi ka tumitingin doon sa schedule. At doon ka titignan ng Panginoon doon sa paglilingkod mo, hindi doon sa ninanais mo lang ng katawan mo. No? At kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, dapat agresibo tayo palagi. Yung bang kinabukasan wala na, maggugulo na mundo, para gano'n. Kasi sa akin, pagka ako nagpa-practice, perform, yung ipe-perform mo yung sarili mo, nayahan mo na sa Panginoon.
kinabukasan ay yung parang huli mo ng tugtog. Pero hindi naman ha, huwag naman gano'n. Isabihin ko po ay dapat po lagi mo nating isipin na yung pong huling yun, baka dumating na ang Diyos. At tunin na tayo. Diba? Mas maigi po na tayo po daw ay datnan ng ating Panginoon na naglilingkod. Kesa kung nasaan kang lupalo po, ano ginagawa mo. Wala namang problema kung ikaw ay namamasyal o something na kumakain ka dyan o nag-enjoy ka. Pero, tandaan mo, na lagi mong hindi natin alam ang dating natin Panginoon. Hindi mo rin alam kung kailan makukuha ng Panginoon. So, dapat lagi tayong handang sa ating pong sarili. Kung ikaw ay nasa ministry, dapat iniiwan mo na, inaalis mo na yung mga bagay na hindi mo na dapat balikan. So, ito ang ating pong topic. About po ito sa lumang nating pagkatao na dapat huwag na nating dating. Doon napakaganda po ng ating pong topic ngayon. At ito po yung talagang napapanahon din sa ating po, especially sa ating pong mga nag-ministry, sa ating pong, hindi lamang po sa music, kundi sa mga lahat po ng mga nandiyan po sa ministeryo na ating pong kinabibilangan. At napakaganda po nito sapagkat kahit sa konting mensaheng ito ay matutunan po natin yung mga bagay na dapat nating malaman. Now, ang title po nating topic nito is about ito po ay para po sa ating pong kaalaman ng ating pong topic ay hindi ka na nabubuhay sa sarili mong buhay. Ayun po yung ating pong topic. Pero ito po, sabi nga po rito, basahin ko po sa verse na ito sa Galatians 2 verse 20, ito nakasaad. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay para sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umuibig sa akin at naghandog ng ganyang buhay para sa atin. Para sa atin lahat. So, Galatians 2 verse 20. So, ibig po sabihin po rito, ay sinasabi rito ng verse nito is, tayo po daw ay hindi na nabubuhay para sa sarili natin. Tayo po daw ay nabubuhay para ipagamit na natin ang ating buhay sa Diyos. No? At lagi naman po natin sinasabi na yung buhay natin I believe lahat naman po ay mag-agree na ito'y galing sa ating Panginoon. Saan ba galing? Diba? So, ibig sabihin, noon, ng panahon na tayo hindi po natin nakikilala ang ating Panginoon, ay namumuhay tayo sa sarili natin. Gusto natin kumain. Gusto natin gawin mga bagay na minsan hindi na tama, ginagawa natin. Kasi nga, nabubuhay tayo sa luma nating pagkatao. Gusto natin yung kasiyahan. Kasiyahan. Laging ganon. Pero hindi natin alam yung ano yung magiging kahinatnan naman ng ating buhay. Kapag ginawa natin mga bagay na alam natin mayroong mga bagay na mali. Diba? Kasi minsan, sige, kasi prox napakasarap, napakainam na mag-enjoy. Lalo na matapos ng trabaho, mag-iinom, ganyan, magpa-party-party. Actually, gaya nga sinabi ko, ang pag-i-enjoy is okay lang naman po mag-enjoy. Okay lang. As long na alam mo na hindi tama yung tama yung ginagawa mong pag-i-enjoy, no? Hindi yung enjoy na para sinisira mo ng katawan mo, nag-enjoy ka dahil susugal ka, o parang binibigay mo yung sarili mo sa kamunduhan. Hindi naman po maaaring dapat natin gawin yun sapagkat kung Kristiyano ka, alam mo na yung kamalian. Hindi ko na kailangan pa sabihin ito. Sabi nga ng isang radio bisyo na yan kapag laging sinasabi. Pag ako tumatayo sa pulpito, ay hindi ko na po sinasabi na bawal to, bawal niya. Alam nyo na yan dahil napaka-tagal na natin nabubuhay rito. Ilang taon na ba tayo? Ilang taon ka na nakakapakinig ng mga salita ng Diyos. Kailangan ko ba laging i-memorize yan? Di ba?
Gaya nga ng sinasabi nga is magiging bisyo na yan kung lagi mo naman ginagawa at hindi ka naman nakikinig sa mga nasa pulpito na nagsasalita, mga pastor, mga evangelize, nag-evangelize yan. So maging yung mga leaders na nasasabi, especially sa mga music, no, di ba? Alam mong mali, di ba yung gagawin? Iwas ka lang, di ba? Ganun naman po ang atin eh. Pero, gaya na sinasabi ko rin po, hindi masamang mag-enjoy. Basta alam mo, sarili mo, na tama at hindi ka nakakasakit sa ating Panginoon. Yun ang importante. Ngayon, lagi sinasabi dito, hindi gawin naman natin. Although, siyempre, katawan natin ito eh, na binigyan natin Panginoon na habang doon tayo nabubuhay, ay huwag tayong magkaroon ng iwasan natin. Mahirap sabihin na hindi tayo magkakasala. Kung maiiwasan, iwasan natin. Yung ating katawang lupa ay magkasala. At ayaw ng Panginoon na alam mo, yung pagdating ng panahon is magsisi tayo. Hindi nga sinasabi na mag-enjoy ka, gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin, okay naman. Pero kung sa huli, saan tayo babalik? Yung pa sa ating Panginoon. So alam ng Diyos, lihiman o hayag, alam niya kung ikaw ay nag-i-enjoy sa tamang pagsisiya. Siyahan yun. Siyahan. So yung mga kaproks, ay dapat po natin panaligan din ng ating Panginoon na yung kanya pong binigay na pag-ibig sa atin ay talagang wagas. Hindi natin agos. No? Wow! Kasi ganyan naman talaga ang ating Panginoon. Bigyan tayo ng desisyon upang tayo ay mamuhay na gusto mong tahimik, gusto mo laging may kasiyahan, wala namang maging masama sa nais mong gawin. Kailangan nga lang, kapag kumilala sa Panginoon, dapat yung 100% mo, dapat ibinigay mo na sa Diyos. At kung mga bagay na ginagawa mo noon, na mali, ay iwasan mo na. At kung nagawa mo, binigay yung tawad. Lord, sorry. Hindi naman, di ba? Pero huwag mo na gawin. Huwag mo na gawin. Magiging sinasabi nga na redundant na yung pagiging mo ng tawad sa Panginoon. Kaya nga nang ginagawa po natin dito, sinasabi ko po, kahit ako po, hindi po ako perfecto ha. Inulit ko, hindi ako perfecto. Nakasala rin po ako sa Panginoon. At let's say, sabihin na natin na lahat tayo talaga ay, even yung mga nasa mga pastors, hindi na natin, ako personal ko to, hindi ko pwede sabihin sa kanila na hindi sila nagkakasala. Una, may mata, mayroong bibig, may tenga. No. So, ang mga bagay na yun, maaaring sumasablay din sila. Pero, hindi naman nila, maaaring hindi sinasadya. Pero, ang Panginoon, malawa ka pa lang ang gawa. Kung ano man yung sitwasyon mo, kung ano man yung katayuan mo, ay pakikinggan ka ng Diyos. 24/7. Pakikinggan ka. Basta lumapit ka na sa Kanya, namigay ng tawad, at Lord, sorry po, sorry, at ito na po ang ulitin ko. Luma ko pagkatao, iwanan ko na. Diyan ka na lang. Di ba? Ganun din eh. So, dapat po natin isipin na yung buhay natin ay ibinigay na natin sa Diyos. Especially yung mga nasa music. No? Kung ikaw ay nakikinig ng worldly song, piliin mo naman. Please. Huwag kang kumuha ng isang bagay na alam mo yung lyrics ay parang against sa ating Panginoon or against sa katuruan. No? Hindi naman yung love song na yun, inihandog mo sa minamahal mo, inahandog mo sa pamilya mo, inahandog mo sa mga kapatid mo, kaibigan mo, di ba? Merong ganun eh, may ganung song. Pero kung ikaw ay makikinig at habang nakikinig ka ng mga rock song, mga ganun, ay pakinggan mo. Wala namang masama, pakinggan mo. And then kung talagang napapansin mo na salungat sa ating paniniwala, sa ating kinagisnan, ay iwasan na. Ilang, sapagkat hindi naman tayo perfecto nga, dahil na sinasabi ko muli. Dahil nga sa Galatians 2:20 ay tayo na po ay nabubuhay hindi para sa ating sarili, nabubuhay tayo din ay para sa ating Panginoon. Yun ang importante. Kaya, mga folks, ay sana po ay meron po tayong konting natutunan sa ating pong topic na ito, sapagkat ang nais po ng radio station nito ay laging paalala
hindi po pambabato, hindi pangmamata, panghuhusga, lahat, hindi po. Ito po yung pagpapaalala lang. Sapagkat sabi ko nga po ay kahit ako po ay hindi po perfect. Lahat po tayo ay subject pa rin po sa kahabagan ng Diyos. Walang perfecto. Perfectong pangalan, oo. Isa sumasabay pa siya. Iba na yun. So, yun po mga kaproks. Maraming po salamat sa topic na ito na ating po napag-usapan. At patuloy lang po tayong makinig sa ating pong istasyon. At ito po yung makakatulong po sa ating pong spiritual. Kung meron po nung pagkukulang at kakunting kailangan pang improve, ay humingi po ako ng paumanhin. At akin naman po nilanais na mas ma-develop pa yung ating pong pagsasama, pakikinig, at yung pong ating pong tinatalaman po na sinasanay na lalo na tayo po ay humarap sa ating pong buhay na ito. At yung mga topic na ating pinag-usapan ay patuloy natin ipabuhay. At mapaalala lang po ang aming pong lagi pong sinasabi rito sa kamerang ito. Hindi po ito panghahatol or pampupuna, kundi reminder lang or pagpapala. So ito po ang hindi na po ako magbibigay ng verse of today, gaya na po yung verse of today ko na yung pong verse na yun na nasabi po natin. At ito naman po ang aking pong quote for today. Yan. Sabi rito sa quote for today, wala akong dapat patunayan kahit sino. Dahil nabubuhay ako para sa sarili ko at hindi para pakipagdigsahan sa ibang tao. Napakaganda ng quote nito mga kaproks. Dahil actually, ito pong quote na to ay since matagal ko na rin po siyang nabasa at inanong ko lang po, inayos ko lang po ng konti. But ang sinasabi nito ay sa iyong sarili mo na mabuhay ka sa iyong sarili. Sarili ka na ibig sabihin ay wag kang makipagpaligsahan sa mga tao. No. Mabuhay ka sa sarili mo, pero dapat kasama mo ang Diyos. No. Inyong quote na nabasa ko sa sarili, parang inisip ko parang kailangan ko lang ipaliwanag yung ibig sabihin na sa sarili. Kaya dapat po mga kaproks is kapag ikaw ay nabuhay sa sarili mo, yakapin mo. Tandaan nyo yung awitin ng pupuntasan, di ba? Nagre-reklamo siya. Napagod na raw siya. Hindi niya alam paano pala ng Panginoon nyo. Di ba? Dalawa na pala sila. Ganun lang. Ganun kamahal ang ating Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo pinababayaan niya. Kahit na tayo ay makulit at pasaway, ang Diyos ay nandiyan pa rin. Ayun, dahil po lang sinabi po ng quote na yun, huwag tayo makipagpaligsahan sa ibang tao. Dahil kung ano ka, ikaw ka. Dapat ganun. Huwag mo nang i-conquer ang sarili mo. Sakit lang ulo mo. Yeah. So, ayun mga kaproks, napakasarap po talaga na ito nakakapag-usap sa mga ganito pong discussion. At abangan nyo po yung mga susunod pa po natin discussion. At nawa ay mabigyan na po kami ng schedule yung pong aming pong mga i-interviewin na mga talagang nagpabago sa kanilang buhay. Marami na po sila naka-line up mga kaproks. Dahil nga po sa ngayon is nagiging busy sila, kinukuha lang po natin ang kanilang mga oras. Hindi naman natin sila bayarin yung binabayaran, kundi nakikisuyo lang tayo sa kanila at nakikiusap sa kanila po mga testimony na kanilang isi-share dito po sa EGMI Online Music Week. So, wala po tayong kakayanan para biglang silang biglaan na interview now. So, pasensya na po. But ito po ang ating pong istasyon ay lagi naman pong nakatutok po sa mga bago pong mga topic. Either na ito is social o ito ay para sa ating po pagpapalakas ng ating spiritual, ating simbahan, hindi po politiko o politics. Wala po kaming politics dito. At ito pagpapalakas ng ating po spiritual
at papaalala sa ating pong mga nasa loob ng ministry. Papaalala lang. So, yun. Prox, maraming po salamat sa patuloy niyo pong support at ibigay ng mensahe sa amin na nakaka-bless, na talagang nakaka-encourage na kami po magpatuloy sa aming pong station ito. At kung mapapansin nyo, nandiyan po naman po yung lahat ng ating pong lumalabas sa ating pong screen, yung pong ating pong mga dapat nating buksan, panoorin, at pakinggan. Suportahan nyo naman po ang aming pong EGMI Online Music Radio at ang maging EGMI Music. Nandun na po lahat yung aming pong mga nais nyo pong mapanood at mapakinggan. Maging ang inyong lingkod na patuloy pa rin na nagpapaanyaya na makinig po at awitin yung mga awitin na aming pong pinopost. Lalo po yung aking pong kanta, no? Pakisilip naman po, no? Yung pong kaluwalhatian at yung bago po yung kaluwalhatian, yun po yung 2024 ngayon na, at meron pa pong darating pang mga awitin. Mga, I think, mga 10 pa o 11 kasi 12 yata yun, mga ganon. So, marami pa pong darating na awitin. Suportahan niyo po. Ito po hindi po para sa sarili ko, kundi para sa Panginoon. At para din po sa inyo mga kapatid, mga kaprox. Yan. Lahat po ng ating pong mga awitin sa EGMI Music ay suportahan po natin sapagkat ito po ay makakatulong po para po sa lingkod natin sa Diyos. Yun po ang ating pong pagbibigay ng parangal para sa Kanya. At kung nais niyo po awitin, yung mga awitin ito, ay i-type nyo lang po yung mga awitin ito at lalabas naman po yung sa Google yung lagay nyo yung pangalan ko at yung title ng awitin, ilalabas na po yan kasi naka-out na po yan sa mga ating pong iba pong mga platform. Sarap, diba? Ito ay scan na, lumalaki na po tayo. At salamat po sa patuloy na lahat na nananalangin, nagdadasal sa aming pong aming Bishop Paul Ilub sa Pilipinas. Maraming salamat po, Bishop Paul, at kayo po'y mabuhay at dagdagan pa ang inyong buhay at kalakasan sa inyo po at maging sa lahat po ng pastors diyan po sa Pilipinas na isang talagang magigiting na nangangaral ng salita ng Diyos at maging dito po sa Saudi Arabia, mga pastor po namin na nandito sa JCTG LOH at ang EGM2 Isaya. Ayan, napaka full support kanila kong ginagawa. Kung busy sila, okay lang. Ganun talaga sa paglilingkod at kasabay na rin yung pagtatrabaho dito po. Kaya atin naman pong inuunawa yung mga bagay na yun. Salamat po sa lahat sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kayo po ay aming pong mabigyan ng mga topic po at sa mga susunod po yung aming mga pag-uusapan po. Muli, ay patuloy na kayo po lahat na nakikinig ay i-bless ng ating Diyos at maging yung lingkod ay pagpapala ay sumakin din po at patuloy lamang po tayo sumubaybay sa ating pong mga lahat po na ating pong ginagawa rito at hanggang po natin na tayo po ay ginagawa po natin ito is pagpapaalala sa lahat ng ministeryong na ating pong pinabibilangan. Maraming salamat. Patuloy lamang po tayong sumubaybay, makinig. Ito ang EGMI Online Music Radio. Maraming salamat po. God bless. Bye.